Ngayon po ay naririto tayong natitipon upang magnobena para sa kapistahan ng banal o ng Senyor Santo Niño, ang patron ng ating parokya. At tayong lahat ay naririto, lumalapit sa Kanya upang ipahayag natin sa Kanya ang ating lubusang pagmamahal, pananampalataya sa Kanya. At hindi lang iyon, lumalapit tayo sa Kanya upang magsabi ng mararaming saloobin sa Kanya. Ibinibigay natin sa Kanya ang mga bagay-bagay na, o sinasabi natin sa Kanya mga bagay-bagay na gusto nating makuha sa ating buhay. Kadalasan, lumalapit tayo sa Panginoon, kay Senyor Santo Niño, para sa pagkakaroon ng ating magandang kalusugan. Sapagkat alam natin, hindi madali at ayaw natin magkasakit. At kaya, yung mga may karamdaman, lumalapit kay Senyor Santo Niño upang pagalingin sila sa kanilang karamdaman. At ito, madalas, marahil, ang mga hinihiling ng mga namimintuho kay Senyor Santo Niño. Pagalingin sila sa kanilang karamdaman, sapagkat ang karamdaman ay talagang hindi madaling tanggapin, no? Marami sa atin dito malamang yung mga mayroon ng maintenance, yung mga yan, lumalapit kay Santo Niño para sana pagalingin sa kanilang sakit. Yung mga mayroong sakit sa kalamnan, no? Kahit ano pang mga sakit, lumalapit kay Senyor Santo Niño upang hipuin ang kanilang katawan at pagalingin sila. At sana ang intensyon ay para nang sa ganon, sila pa ay makapaglingkod sa Kanya sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Mga kapatid, si Senyor Santo Niño ay nakikinig sa ating mga dasal. Lalo't higit kung tayo mismo ang lumalapit sa Kanya at humihiling nito. Sa ating pagbasa ngayon, nakita natin at narinig yung pagpapagaling ni Jesus sa isang taong patay ang kamay sa loob ng sinagoga. Makikita rin natin dito kung paano siya pinagaling ni Jesus. Pero, kung ating pagninilayan ng mabuti ang pagbasa sa Ebanghelyo ngayon, hindi naman hiniling ng may patay na kamay, o patay ang isang kamay, na pagalingin siya sa kanyang karamdaman. Hindi naman niya hiniling kay Jesus. Nung nakita niya si Jesus sa sinagoga, hindi naman niya sinabing, Jesus, pagalingin niyo po ako. Bagkus, lumapit lamang si Jesus sa kanya upang siya ay pagalingin. Sinabi lamang sa kanya, iunat mo ang iyong kamay. No? At iniunat ng may sakit ang kanyang patay na kamay. Kung pagdinilayan natin na pag-iisipan natin ng mabuti, ano kaya ang relasyon nitong lalaking ito kay Jesus? Kakilala niya na kaya si Jesus bago pa siya pumunta sa sinagoga? Malalim na kaya ang kanyang pananampalataya kay Jesus bago siya pumunta sa sinagoga? At pinagaling siya sa kanyang karamdaman ng kahit hindi niya hinihiling ito. Nilapitan siya ni Jesus. Pero bago iyon, pinakita rin sa atin sa yugto ng Ebanghelyo, may mga kontrabida kay Jesus. Sino yon? Yung mga Pariseo na gusto siyang siluin, gusto siyang hulihin, na lumalabag siya sa kautusan na bawal gumawa, bawal magtrabaho kapag kaaraw ng pahinga. Kaya tingnan natin, kung pag-aagalingin nga ba ni Jesus ang may sakit na ito, yung taong
may patay ang isang kamay. At anong tinanong ni Jesus sa kanila? Ano ang madaling gawin? No? Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Tinanong pa sila, magligtas ng buhay o pumatay? Inilalagay sila ni Jesus sa tunay na espiritu ng araw ng pamamahinga, sa tunay na espiritu ng batas, na kaya nagpapahinga ang tao sa araw na iyon upang ilaan ang kanilang araw para sa Diyos at upang sila ay magkaroon ng buhay sa kanilang araw-araw na pagkilos, upang sila ay makapaglingkod sa Diyos sa kanilang araw-araw na ginagawa. Pinakita ni Jesus kung paano kalapit ang Diyos sa araw ng pamamahinga. At sa paglapit ng Diyos sa tao, inilalapit ng Diyos ang tao ang kanyang sarili. Inilalapit niya ang kanyang sarili sa tao upang ang tao na iyon ay makapagbigay papuri sa Kanya at maglingkod sa Kanya sa pang-araw-araw niyang buhay. Sa anyo nung tao na mayroong patay ang isang kamay. Napakagandang tingnan yung imahen ng lalaking itong patay ang kamay. No? Anong itsura ng patay ang kamay? Hindi gumagalaw, walang magawa ang kamay niya. No? Hindi nakakabukas ang kanyang palad. Ang ibig sabihin, no, pinakikita kay Jesus, lalo tigit sa mga sumisilo sa Kanya, mga Pariseo, na kapag lumapit sa iyo ang Diyos at dininig ang iyong panalangin, ang kakibat nito ay pagbubukas ng sarili sa Kanyang biyaya at pagbubukas ng sarili upang magbigay ng sarili sa kapwa. Magbigay buhay din sa kapwa. Yun ang tinutumbok ni Jesus. Yun ang pinupunto ni Jesus sa yugto na ito sa ating ebanghelyo. Kaya mga kapatid, tayong naririto sa simbahan, ang makabagong sinagoga, no? Lumalapit tayo kay Jesus at lumalapit si Jesus sa atin. Marami tayong hinihiling sa Kanya at kadalasan ang hinihiling pagalingin tayo sa ating mga karamdaman. Sana kapag ating natatanggap ang biyaya ng Diyos sa mga maliliit na pamamaraan, ating itong tinutugunan sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng sarili sa ating kapwa. Pagbibigay ng ating sarili sa ating kapwa na nagkakaroon na ng pagkamatay ng pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Nawawalan na ng pananampalataya sa Diyos. Nawawalan na ng oras para sa Diyos. Kung meron tayong mga kapatid o mga kaibigan, kakilala na alam mong palasimba noon, ngayon hindi na nagsisimba dahil siguro nalugi sa negosyo o merong dasal na hindi dininigan ng Diyos o nagtatampo sa Diyos, marahil ang assignment natin dito na naririto ngayon ay buhayin muli ang kanyang relasyon kay Jesus, kay Senyor Santo Niño, sapagkat ating natatanggap ang kanyang biyayang siksik-liglig umaapaw sa mga maliliit na pamamaraan. At yun sana ang ating pagtugon sa pagtanggap sa mga biyayang kanyang ibinibigay sa atin. No? Tanggapin natin ang maluwang sa ating puso, sa ating kalooban, ang paglapit ng Diyos sa ating buhay. At sa paglapit niya sa atin, tiyak, biyaya ang kanyang ibinibigay. Sana, kahit na hindi mo hinihiling yung biyayang kanyang ibinigay, tanggapin mo ito. At sa pagtanggap mo nito,
ibahagi mo ito sa iyong kapwa nang sila rin ay magkaroon ng buhay na pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang pagnonobena kay Senyor Santo Niño, pasalamatan natin siya sapagkat patuloy niya tayong binibigyan ng biyaya kahit na hindi natin hinihiling ang mga ito. Sapagkat ang lahat ng mga biyayang meron tayo ay hindi lamang yung gusto natin, bagkus yung mga biyayang kinakailangan natin. Ang biyaya ngayon ay binigay sa atin ni Jesus sa oras na ito ay ang biyaya ng kanyang salita. Ang biyaya ng kanyang salita sa mga pagbasa nating narinig ngayon. Ang salita niyang nagbibigay sa ating ng buhay na nakapag-uudyok sa atin na isabuhay ang kanyang mga aral, no? Nang may pagmamahal sa kanya kahit na hindi ito madali. Mamaya tatanggapin natin ang napakaganda at napakadakilang regalo. At yun ay walang iba kundi ang katawan at dugo ni Jesus sa banal na sakramento sa Eucharistia. Kapag natanggap natin si Jesus sa banal na Eucharistia, siya mismo ang lumalapit sa atin. Pinagagaling niya ang lahat ng ating karamdaman, lalo tigit ang karamdaman ng pagiging makasarili, ang karamdaman ng pagiging sakim, ang karamdaman ng pagiging sentro ang sarili. Pinalalambot niya ang puso natin upang tayo ay makapagbigay buhay sa ating kapwa. Sana sa pagtanggap natin sa Kanya, wala na tayong hihilingin pang iba, kundi siya lang at siya lang. Sapagkat sa Kanya nagmumula ang lahat ng biyaya. Kaya mga kapatid, pasalamatan natin ang ating Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen.